Paano kung isang simpleng gawa ng kabutihan, isang kilos na mas mababa pa sa halaga ng isang tangke ng gasolina, ang magastos sa'yo ng lahat ng meron ka? Para kay Clara Ara Evans, 24 taong gulang, ang $10 na bill ay hindi lang basta pera. Ito ang naging huling patak na nagpaalis sa kanya sa trabaho, iniwan siya at ang kanyang may sakit na kapatid na halos walang matuluyan. Umalis siya sa trabaho niya nung maulan na Martes, na yon na dala lang ay kahihiyan at alaala ng mga matang nagpapasalamat ng isang nalilitong matandang babae. Pero yung marupok na babae na may suot na luma at kupas na Amerikana, hindi siya yung inaakala nila. Siya pala si Evelyn Beaumont, isang pangalang kayang bilhin ang buong kanto ng lungsod. At siya pa lang ang nag-umpisa ng mga pangyayaring sisira sa mundo ni Clara Ara bago ito muling itatayo sa paraang hindi niya kailanman naisip. Ang amoy ng lumang kape at mantika ng bakon ang naging pabango ng buhay ni Clara Ara Evans. Nakaaplika ito sa kanyang uniforme, buhok, at pagod na kaluluwa kahit tapos na siyang mag-duty sa Silver Spoon Diner. Ang diner ay parang antigong bagay, isang kapsula ng lumipas na panahon na may bitak-bitak na pulang vinyl na upuan at jukebox na paulit-ulit tumutugtog ng kanta ni Frank. 6 na buwan si Soninatra. Para kay Clara Ara, ito ay parang lifeline at kulungan din. Ang buhay niya ay parang nakaalalay sa isang matulis na talim, isang masilang balanse ng kita at gastos na pinipilitan ng walang tigil na pangangailangan ng 10 taong gulang niyang kapatid na si Leo. Si Leo ang buong mundo niya. May ngiti siyang kayang talunin, ang maduming ilaw ng karinderya, at isang tawa na siya lang talaga ang musika na naririnig niya. Mayroon din siyang bihirang autoimmune disorder, isang malupit na swerte sa genetics na nangangailangan ng halo-halong gamot na sobrang mahal kaya ang mga resibo sa botika ay parang ransom notes. Ang mga tip na kinita niya, bawat dagdag na shift na tinanggap niya, nilalagay niya sa Leo Fund, isang luma na sobre na nakatago sa kanyang drawer ng medyas na halos laging nakakatakot na ubos na. Nang Martes na iyon, tuloy-tuloy ang ulan, parang bagyong sumisiklab sa loob niya. Nagkasama si Leo ng masamang gabi, tumaas ang lagnat niya at binanggit ng doktor ang isang bagong experimental na paggamot. Yung parira lang hindi buong sakop ng insurance ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang tenga kasabay ng tunog ng mga kaldero at pinggan. Bukod pa doon, ang manager niya, si Mr. Henderson, ay sobrang sama ng loob. Mood. Siya yung tipong maliit lang ang kapangyarihan, pero ang laki ng ulo, naglalakad sa diner, parang uwak na paikot-ikot sa bangkay. Evans, table 7, 3 minuto na kayong naghihintay ng bill, unggol niya. Nanginginig yung manipis niyang bigote. Hindi ito library, ang mga turntable ang kumikita ng tip. Tumango na lang si Clara, ramdam yung poot na parang sumusunog sa lalamunan. Pinilit niyang ngumiti at nagmadaling pumunta sa table 7. Mga bandang 2 ng hapon yon, yung tamang-tamang antok, pagkatapos kumain ng tanghalian nung nilapitan siya ng matandang babae. Siya ay maliit siya, halos natabunan ng manipis at kupas na beige na Amerikana na parang ilang dekada na ang tanda. Ang buhok niya ay parang manipis na ulap na puti at ang mga mata niya ay mala-bleach na asul, parang naliligaw at walang direksyon. Mabagal siyang gumagalaw. Nanginginig ang kamay habang humahawak sa likod ng bawat booth para sumuporta. Tiningnan siya ni Henderson ng may galit, kitang-kita na tingin niya sa babae ay isang customer na hindi marunong magbigay ng tip at mahirap pakisamahan, na magtatagal lang sa isang tasa ng tsaa ng matagal. Sako na siya, mabilis na sabi ni Clara Ara bago pa man maalis ni Henderson ang babae. Ramdam niya ang protective pang. Naalala ng babae ang lola niya bago ito pumanaw. Umupo si Clara sa isang tahimik na sulok na booth. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo ngayon, ma'am? Tanong niya ng mahinahon. Kumindat ang babae na para bang gising mula sa malalim na pag-iisip. Ah, tsaa.
Tsaa lang po, mahal, at baka isang hiwa ng toast na may marmalade. Dinala ni Clara agad ang order. Tiniyak na mainit ang tsaa at perpektong ginolden ang toast. Ang babaeng mumbling ng pangalan ay si Eliza. Kumain. Dahan-dahan, halos parang may paggalang. Mukhang pinag-aaralan niya yung gasgas na disenyo sa sirang tsinelas. Ang tingin niya parang malayo. Pinuntahan siya ni Clara Ara paminsan-minsan, pinupuno yung tsaa niya at nagbibigay ng mabait na salita. Hindi siya umaasang makakakuha ng malaking tip. Naramdaman niya lang yung koneksyon bilang tao sa tahimik na pag-iisa ng babae. Isang oras ang lumipas, dahan-dahang lumapit si Eliza sa harap na counter, hawak-hawak ang bag niya, isang lumang leather na medyo sira. Tinawag ni Clara Ara ang halaga. $4.75. Sabi niya na may ngiting mainit. Nagkagulo si Eliza sa loob ng bag niya. Ang noo niya. Nagkunot ang noo sa gulat. Kinuha niya ang ilang barya, isang gusot na tissue, at isang susi. Lalo pang nanginginig ang mga kamay niya. Nako, bulong niya, nanginginig ang boses. Parang nawala ko ang wallet ko. Sigurado akong nandito siya. May takot na kumikislap sa maputlang mga mata niya. Yung tipong takot na nakita ni Clara Ara sa mga mata ng nanay niya nung dumating yung unang mga bayarin sa ospital ni Leo. Biglang sumulpot si Ginoong Henderson sa balikat ni Clara Ara, malamig ang kanyang presensya. Anino? Problema? Tanong niya, halatang peke ang pagkabahala sa boses. Hindi niya makita ang wallet niya, mahinang paliwanag ni Clara Ara. Pumikit si Henderson sa matandang babae. Wala kang wallet, tapos umorder ka ng pagkain na hindi mo mababayaran. Iyan ay pagnanakaw, babae. Hindi ko gagawin yan, iyak ni Eliza, may luha sa mata. Nakakalimutin lang talaga ako ngayon. Oo, narinig ko na yan dati. Pang-aasar ni Henderson. Tatawagan ko na ang pulis. Hindi. Matulis ang boses ni Clara Ara, pumutol sa tensyon. Siya, hindi niya matiis. Ang isipin na ang marupok at nalilito na babae ay mapahiya ng mga pulis dahil lang sa $5 ay nakakatakot. Pakiusap po, Ginoong Henderson. Ayos lang po. Ako na ang magbabayad. Tiningnan siya ni Henderson ng matulis na tingin. Anong sinabi mo? Nagsasawa ka ba, Evans? Galing yan sa sweldo mo at magiging balangkas pa to. Baka lahat ng tambay sa bayan dito na magpa-free meal sa St. Clara. Mahiyaing sabi ni Clara, mahina ang boses. Pabayaan mo na lang. Pero hindi siya pumayag. Parang kinagigiliwan pa niya ang kapangyarihan, ang mapahiya sa harap ng lahat. Tumingin si Clara Ara sa natatakot na mukha ni Eliza at biglang sumabog ang loob niya. Lahat ng sama ng loob sa buhay niya, mga bayarin, ang pag-aalala kay Leo, at ang palaging pangmamaliit sa trabaho na to, biglang sumirit. Nilusot niya ang kamay sa sariling bulsa ng apron. Nilampasan pa ang kakaunting tips na kinita niya. Kinuha niya ang pinalamang $10 na pera. Yun ang pamasahe niya sa bus para sa buong linggo, ang perang inaasahan niyang pangpunta at balik sa ospital para sa susunod na appointment ni Leo. Kung wala yon, kailangan niyang maglakad ng 4 milya, pero hindi niya ginawa yon. Huwag kang mag-atubili dito, sabi niya. Bahagyang nanginginig ang boses habang itinutulak ang pera sa nanginginig na kamay ni Eliza. Tanggapin mo to, bayaran mo yung pagkain mo, at may pang-taxi ka pa pauwi para hindi ka na maglakad sa ulan. Tumingin si Eliza mula sa pera hanggang sa mukha ni Clara Ara. Namumugto ang mga mata sa hindi makapaniwala. Hindi ko talaga pwedeng tanggapin to, sabi ni Clara Ara, mahigpit na hinawakan ang mga daliri ng babae sa perang hawak. Pinanood ni Henderson na parang nag-aalab ang mukha niya sa matinding galit. Tama na yan, Evans. Tinanggal ka. Parang suntok sa tiyan ang mga salita sa kanya. Bakit? Ano? Dahil mabait? Dahil sa pagsuway, sa paglabag sa aking autoridad, at sa paggawa ng personal na transaksyong pinansyal habang oras ng trabaho? Sumigaw siya na may halong paninira. Kunin mo ang gamit mo, tapos ka na. Pumapatak ang luha sa mga mata ni Clara Ara, mainit at galit. Tiningnan niya ang matandang babae na tahimik na umiiyak. Binigyan siya ni Clara Ara ng huling maliit na ngiti na pampalakas ng loob bago siya humarap sa kanyang manager. Hindi siya nagsalita. Wala na siyang maisabi. Sabi niya. Tinanggal niya ang mantikang apron.
inilagay sa counter at umalis sa tanging trabaho niya. Biglang sobrang lamig ng ulan sa labas. Wala siyang trabaho, walang pamasahe sa bus, at may sakit na nakababatang kapatid sa bahay. Lahat ng yon para sa isang $4 na tasa ng tsaa at sandaling awa na nagastos niya ang lahat. Ang paglalakad pa uwi ay 4 na milyang paglalakbay sa purgatoryo ng kahihiyan at takot. Bawat patak ng ulan na dumidikit sa manipis niyang jacket ay parang maliit na malamig na paratang. Tinanggal sa trabaho, tinanggal ni Judd ang salita. Parang tambol ang tinalbog sa kanyang ulo. Paano siya naging ganun kabobo? Ang pagiging mabait ay isang luho, isang pribilehiyo na hindi niya kayang bayaran. Yung $10, hindi lang pambayad sa jeep, simbolo to ng kanyang kapabayaan. Nang makarating siya sa maliit niyang apartment sa ikalawang palapag, amoy basa na plaster at nilagang gulay ang bumungad. Pero hindi talaga nakapagbigay ng ginhawa. Nasa sopa si Leo, nakabalot sa kumot. Maputla ang mukha, pero kumikinang ang mga mata nang makita siya. Clara, ang aga mong umuwi, sabi niya nang medyo masigla ang boses. Pinilit niyang, ngiting parang basag na salamin. Mabait si Ginoong Henderson kaya pinatawad niya ako. Parang abo ang lasa ng kasinungalingan sa bibig niya. Hindi niya pwedeng sabihin sa kanya. Hindi niya pwedeng ipakita ang takot niya. Malaki na ang laban niya kaya ayaw niyang dagdagan pa ng problema niya. Ang susunod na 2 araw ay parang gulo ng walang pakialam na kaba. Hinanap ni Clara Ara sa mga online job boards habang umiikot ang tiyan niya sa mga entry-level na trabaho na kailangan ng bachelor's degree at 3 taon na karanasan. Binalik-balikan niya ang pera sa Leo Fund, 342.17 segundo, isang nakakalungkot na panangga laban sa dambuhalang pangangailangang medikal niya. Malapit ng due ang renta sa loob ng 1 linggo. Kailangan ng copay sa botika sa Biyernes. Parang unti-unting bumabalot at sumisikip ang mga pader ng buhay niya. Parang hinihigop ang hangin sa baga niya. Nang Huwebes ng hapon, habang sinusubukan ni Clara Ara na gawing pagkain ang 1 lata ng tomato soup at 1 tuyong tinapay, may narinig siyang tunog mula sa kalye sa ibaba na nakakuha ng atensyon niya. Hindi ito yung karaniwang ingay ng bus ng lungsod o ang pag-squeal ng preno ng kapitbahay. Isang mababa at malakas na umuungal na tunog ito. Ang tunog ng mamahaling engineering. Sumilip siya sa maduming bintana. Nakaparada sa harap ng kanyang sira-sirang apartment building na parabang nagiging kakaiba tulad ng isang diamante sa loob ng basurahan ay isang makinang na itim na Lincoln Navigator. Ang mga tinted na bintana nito ay sumasalamin sa malungkot na kulay abo ng langit, kaya para itong isang makinis na nilalang na gawa sa obsidian. Pabilog ang kanyang puso sa dibdib. Kolektor ba ng utang to? May sinendbang tao ang ospital? Nakatitig siyang parang hindi makagalaw nang bumukas ang pinto sa tabi ng driver. Lumabas ang isang lalaki na naka-perfect fit na charcoal gray na suit. Matangkad siya na may matatalim na mga mukha, may pilak na buhok sa gilid ng ulo at may aura ng seryoso at hindi basta-basta lapitan na awtoridad. Tiningnan niya ang papel sa kamay, tapos tumingin siya diretso sa kanya. Nilibot ang tingin sa mga bintana hanggang sa maramdaman niyang tumigil ito sa kanyang mga mata. Sandali lang, may matalim at tiyak na katok sa pinto ng kanyang apartment. Nagulat si Leo, tumingin siya sa kanya nang malaki ang mga mata. Sino yon? Di ko alam, mahal. Huwag kang gagalaw. Bumulong siya, mabilis ang isip. Bahagyang binuksan niya ang pinto. Mahina na tanikala ng seguridad. Siya lang ang pagitan niya at ng matangkad na estranghero. Siya yung lalaki mula sa kotse. Hindi siya ngumiti. Neutral, profesional, at sobrang nakakatakot ang ekspresyon niya. Miss Clara Ara Evans? Tanong niya. Malalim at malakas ang boses niya, yung klase ng boses na kinikilala sa mga boardroom, hindi sa mga pasilyo ng luma at sira-sirang apartment. Oo, sagot niya. Bigla siyang namuyo ang lalamunan. Ako si Julian Croft, sabi niya. Itinaas ang makinis na leather wallet at ipinakita ang ID na nagsasabing abogado siya.
Kinakatawan ko ang isang kliyente na hiniling sa akin na hanapin ka. Biglang naging blanko ang isip ni Clara Ara. May abogado ba si Ginoong Henderson na nagsasampa ng kaso laban sa kanya? Nag-file ba ng kakaibang reklamo ang matandang si Eliza? Hindi ko maintindihan. Wala akong kilalang abogado na tigilan niyang sabi. Tinitiyak ko sa'yo, hindi mo ako kilala, sabi niya. Maiksi at malinaw ang tono. Pero matindi ang pagpupumilit ng kliyente ko. Nasaksihan niya ang naging usapan mo sa dati mong amo noong Martes. Nawala ang kulay ng mukha niya, si Eliza. Tungkol kay Eliza iyon. Siya ba? Pumapasok sa kaso ang pamilya niya kasi binigyan niya ng pera yung isang kalitong kamag-anak? Scam ba to na matindi? Ayos lang ba siya? Tanong ni Clara Ara, na lumabas nang hindi niya napigilan. Sa unang pagkakataon, may dumaan na kakaibang tingin sa mga mata ni Julian Croft na di mabasa. Ayos siya. Sa totoo lang, siya ang dahilan kung bakit nandito ako. Sabi niya na ibigay ko ito sa'yo. Isinuong niya sa pagitan ng pinto ang isang makapal, mabigat at cream-colored na business card. Kinuha ito ni Clara Ara na nanginginig ang mga daliri. May emboss ito na may isang eleganteng letrang B na ginto. Sa ilalim nito ay isang address, isang prestihiyosong numero ng suite sa Beaumont Tower, ang pinaka-iconic at pinakamahal na skyscraper sa lungsod, at oras bukas, 10:30 ng umaga. Humiling ang kliyente ko ng pagpupulong, paliwanag ni Croft. May alok siya para sa'yo. Lahat ng transportasyon ay sasagutin. Mahigpit kong pinapayuhan na pumunta ka. Alok? Naglalaro sa isip niya ang libong wild na posibilidad. Bawat isa ay mas di malamang kaysa sa huli. Ito ba ay bitag? Biro? Sino? Sino ba ang kliyente mo? Tanong niya ng makakaya. Malalaman mo yan bukas. Miss Evans, sagot niya ng mahinahon. Nagbigay siya ng maikling formal na kindat. Hanggang doon na lang? Lumiko siya at umalis. Tahimik ang lakad ng mahal niyang sapatos sa luma at malambot na linoleum. Pinanood ni Clara Ara mula sa bintana habang sumakay siya sa Lincoln Navigator at dahan-dahan itong umalis sa tabi ng kalsada na parang nawala sa ingay ng lungsod na parang hindi dumating. Naiwan siyang nakatayo sa pintuan, naramdaman ang malamig na hangin na pumapasok. Hawak-hawak niya ang isang card na parang galing pa sa ibang mundo. Sa likod, sa eleganteng sulat na paikot-ikot, na tila gawa ng mas matatag na kamay kaysa sa naalala niya, may 3 salitang nagpahinto ng kanyang puso. Para sa iyong kabutihan. Hindi nakatulog si Clara Ara nung gabing iyon. Umupo siya sa maliit niyang lamesa sa kusina, hawak ang eleganteng card, puting-puti at talagang kitang-kita sa gasgas na kahoy. Isang alok. Umiikot sa kanyang isip ang mga salita. Parang nakakaakit, pero nakakatakot na bulong. Siguradong sigurado ang bawat kutob niya na ito ay sobrang kakaiba para maging totoo. Siguradong panlilin lang to, isang malupit na biro, o mas masahol pa. Pero, ang alaala ng mga luha sa mga mata ni Eliza, ang pakiramdam ng nanginginig niyang kamay na tunay, at ang 3 salita sa likod ng card ay tila totoo. Pagdating ng umaga, nanaig ang desperasyon kaysa pagdududa. Ano ba ang mawawala sa kanya? Trabahong nawala na sa kanya. Ang dangal niya, nawasak na. Sa mga nag-aalalang pero may pag-asa na tingin ni Leo sa kanya, sinuot niya ang nag-iisang magandang blouse niya, yung mapusyaw na asul na binili niya sa ukay-ukay, at sumakay ng bus papuntang downtown. Yung 10 dolyar na ginamit niya para kay Eliza ay parang multo lang sa kanyang bulsa. Kailangan pa niyang manghiram ng pamasahe sa kapitbahay niya. Ang Beaumont Tower ay isang dambuhalang gusali na gawa sa bakal at salamin na halos abuti ng langit, isang monumento ng yaman at kapangyarihan na dati ay nakikita niya lang mula sa malayo. Pagpasok niya sa lobby, pakiramdam niya para siyang pumasok sa ibang planeta. Amoy pa lang ay may halong leather at medyo floral. Ang sahig ay makintab na marmol na parang salamin sa kintab, at mga taong naka-sharp na damit ang lakad na parang may swag. Tahimik, tiwala sa sarili ang layunin.
Pakiramdam ni Clara Ara ay clumsy at parang di bagay sa lugar, habang ang lumanyang flats ay mahina ang kalansing sa malinis na sahig. Binanggit niya ang pangalan niya sa concierge sa main desk, isang lalaking sobrang ayos ang itsura na para siyang artista sa pelikula. Hindi siya nilait o tiningnan ng pababa. Tiningnan lang niya ang computer niya, may maliit na profesional na ngiti sa mukha. Ah, oo, Miss Evans, inaasahan ka. Pakiusap, gamitin mo ang pribadong elevator sa kanan mo papunta sa penthouse, ang pribadong elevator. Nakakatakot lang pakinggan ang mga salitang iyon. Tahimik at sobrang bilis ng biyahe pataas, parang lumiit ang lungsod sa ilalim niya. Nang bumukas ang mga pinto, hindi ito pumasok sa isang pasilyo, kundi diretso sa pinakakamangha-manghang lugar na nakita ni Clara Ara. Isang penthouse apartment ito na parang lumulutang sa ulap. Mga bintanang mula sa hig hanggang kisame ang nakapalibot sa buong kwarto. Nagpapakita ng 360-degree na tanawin ng lungsod. Minimalist at elegante ang mga gamit. Ang mga likhang sining sa mga pader ay parabang nasa museo at may nakasilay na grand piano. Sa isang sulok at nakatayo malapit sa bintana, hindi nakalumang jacket kundi suot ang isang magandang gawang cashmere na pantalon at Amerikana ay ang babaeng kilala niya bilang si Eliza. Nagbago siya ng todo. Ang kanyang puting buhok ay maayos na inayos. Ang kanyang mga maputlang asul na mata ay matalim at matalino na, wala na ang kalabuan ng pagkalito na nakita ni Clara Ara sa kainan. May sigla siya ngayon, isang malakas na katahimikan na kumukontrol sa buong kwarto. Katabi niya ang abogado, si Julian Croft. Natuwa si Clara Ara pero nanlaki ang puso niya, mabilis ang tibok nito na parang nagmamadali sa kanyang dibdib. Lumiko ang babae at isang mainit, totoo na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Siya pa rin yun, pero hindi na rin. Nawawala na ang kahinaan, pinalitan ng isang aura ng matinding lakas. Miss Evans, Clara Ara. Salamat sa pagdating mo, sabi niya. Malinaw at matatag ang boses. Walang bakas ng pag-aatubili na naalala ni Clara Ara. Pakiusap, pumasok ka. Dahan-dahang pumasok si Clara Ara sa loob ng silid. Pakiramdam niya ay parang isang banyaga. Eliza, hindi ko maintindihan. Tumawa ang babae, isang nakakagulat na malalim at melodious na tunog. Ang pangalan ko ay Evelyn, Evelyn Beaumont. Eliza ang pangalan ng lola ko. Minsan ginagamit ko yan kapag gusto kong maging invisible. Evelyn Beaumont. Parang tama ng malakas na suntok kay Clara Ara ang pangalang yan. Kilala ng lahat ang pangalang yan. Ang Beaumont Industries ay isang global na imperyo. Si Evelyn Beaumont ay isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang babae sa mundo, isang alamat sa pagtulong sa kapwa at isang walang awa na negosyante. Nasa mga pabalat siya ng mga magasin, para siyang royalty dito sa lungsod. Naramdaman ni Clara Ara na parang umikot ang sahig sa ilalim ng paa niya. Ikaw lang ang customer, nanginginig niyang sabi, hindi makapaniwala. Magbuo ng malinaw na isip. Oo, yung dinner, sabi ni Evelyn, napalambot ang ngiti niya. Doon kami ni Arthur, ang yumaong asawa ko, nag-first date mga 50 taon na ang nakalipas sa isang lugar na ganito. Minsan, kapag sobrang nakaka-stress na yung mundo ng mga boardroom at mga balance sheet, gusto kong bumalik dito para alalahanin kung ano talaga ang mahalaga. Buntong hininga niya, may bahid ng tunay na kalungkutan sa mga mata. Parang ang totoo, madalas hindi mabait ang mga tao sa mga matatanda at mahihirap. Hanggang sa nakilala kita, inanyayahan niya si Clara Ara na umupo sa isa sa mga upuan. Ang mga malambot na cream-colored na sofa. Humiga si Clara Ara dito. Ang unan ay parang humihinga sa paligid niya. Ang ginawa mo para sa akin, Clara Ara? Patuloy si Evelyn. Ang titig niya ay diretso at matindi. Higit pa sa simpleng pagbayad lang ng gastusin. Handa na ang manager niya na tawagan ang pulis para sa isang nalitong matandang babae. Nakita niya ito bilang abala. Nakita mo ito bilang isang tao. Pinagtanggol mo ako kahit na malaki ang naging kapalit para sa'yo. Nawalan ka ng trabaho dahil sa akin. Tapos ibinigay mo pa ang pamasahe mo sa bus para sa akin. Bahagyang umiling siya, may tingin ng paghanga sa mukha niya. Sa mundong palaging sinasabi sa atin na,
Unahin mo ang sarili mo, pinili mo ang malasakit. Isa yang katangiang bihira at mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng pera sa gusaling ito. Lumapit si Julian Croft, may hawak na pino at makintab na leather folder. Gusto ni Miss Beaumont na bayaran ka para sa abala mo, Miss Evans. Pinahintulutan niya ang pagbabayad ng $50,000 para sa pagkawala ng trabaho mo at sa naranasang hirap. Napanganga si Clara Ara. $50,000, mas malaking halaga yon kaysa sa nakita niya kailanman. Para tong linya ng pag-asa, para ito sa eksperimental na paggamot ni Leo, para ito sa upa ng bahay, 2 taon. Ligtas naman, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Salamat, mahina niyang bulong, puno ng damdamin ang boses niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi mo kailangang magsalita. Mahinahong sagot ni Evelyn. Pero hindi yan ang alok, Clara Ara. Pasensya lang yan sa pinagdaanan mo dahil sa akin. Tumigil siya sandali, pinabayaan ang mga salita na bumalot sa paligid. Ang alok ko ay ito. Matanda na ako, at kahit mayaman, napapaligiran ako ng mga taong may hinihingi sa akin, mga pa-cute, mga opisyal, at pati apo ko na nakikita. Ako bilang isang naglalakad na bangko. Totoong pagkatao, tunay na integridad na bihira na lang makita. Nakita ko yan sa'yo nung nasa Silver Spoon tayo. Lumihis si Evelyn, nakatingin ng diretso kay Clarara. Gusto kitang kunin, hindi bilang waitress, kundi bilang personal assistant ko. Iba-iba ang mga gagawin mo, tulad ng pag-aayos ng schedule ko, pagsama sa mga events at pagiging tagapakinig. Pero higit pa doon, kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan ko sa tabi ko. Yung hindi nabibili ng pangalan ko o ng pera ko. Malaki ang sweldo at may kasamang kumpletong benepisyo, kasama na ang pinakamagandang health insurance na kayang bilhin ng pera. Pinatingkad niya yung huling parte. Ang pinakamagandang health insurance na kayang bilhin ng pera. Yung mga salitang iyon ang parang susi na nagbukas ng pinto sa isipan ni Clara Ara papunta sa isang kinabukasan kung saan hindi na siya kailangang magpuyat dahil natatakot sa tawag ng billing department ng ospital. Isang kinabukasan kung saan makakakuha si Leo ng kinakailangang gamutan nang hindi sila malulugi. Pero higit pa doon ang usapan, yung tingin ni Evelyn. Sa mga mata niya, hindi nakita ni Clara Ara nakakaawa. Nakita niya ang respeto. Hindi basta-basta tulong ang inaalok ni Evelyn Beaumont. Binibigyan siya nito ng pagkakataon, ng posisyon. Hindi siya hinuhusgahan base sa resume, kundi sa pagkatao niya. Naalala ni Clara Ara ang mapanuyang mukha ni Ginoong Henderson at ang kahihiyan ng pagkakatanggal sa trabaho. Naalala niya ang mahabang paglalakad pauwi sa ulan at ang takot na palaging kasama niya. Tapos tumingin siya sa makapangyarihan at matalinong babae sa harap niya na may nakitang halaga sa kanya. Huminga ng malalim si Clara Ara. Itinuwid niya ang kanyang mga balikat. Mrs. Beaumont, sabi niya, malinaw at matatag ang boses sa unang pagkakataon. Kailan po ako pwedeng magsimula? Ang pagpasok sa kasamaan sa mundo ng Beaumont ay parang natutong huminga ng ibang klase ng hangin. Ang unang ilang linggo ay parang paikot-ikot na bagyo ng mga bagong karanasan. Binigyan si Clara Ara ng simple pero magandang apartment sa isang gusali na pag-aari ng Beaumont Corporation. Ilang kanto lang mula sa tore. Malinis, ligtas at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tahimik. Nang dinala niya si Leo para makita ito, ang mga mata niya naka-wide na puno ng paghanga, ang sapat ng patunay na tama ang naging desisyon niya. Mabigat ang trabaho mismo. Ang buhay ni Clara Ara, na dati ay umiikot lang sa rush ng tanghalian at pag-refill ng kape, ngayon ay sumusunod na sa komplikadong schedule ni Evelyn. May mga board meeting na kailangang paghandaan, mga charity gala na ayusin, at mga personal na appointment na i-manage. Kailangan matutunan ni Clara Ara ang tungkol sa stock portfolios, mga philanthropic endowment, at ang masalimuot na sistema ng global operations ng Beaumont Industries.
Madaling matuto siya dahil sa matinding hangaring hindi mabigo ang babaeng lubos na nagtitiwala sa kanya. Si Evelyn ay mahinahon pero mahigpit na guro. Hindi lang basta detalye ang mga bagay-bagay, Clara Ara, sabi niya habang nire-review ang seating chart para sa fundraiser. Sila ang wika ni Brie kung saan mo paupuin ang isang tao, sinasabi nito kung gaano mo siya pinahahalagahan. O huwag pumasok sa negosasyon ng hindi alam kung ano ang higit na gusto ng kabilang panig kaysa sa inaalok mo. Ang kapangyarihan ay hindi tungkol sa kung sino ang may pinakamarami, kundi tungkol sa pag-unawa ng higit. Pero lampas sa propesyonal na paggabay, nagsimula silang magkaroon ng tunay na koneksyon. Madalas silang mag-spend ng tahimik na gabi sa penthouse, kwento ni Evelyn tungkol sa yumaong asawa niyang si Arthur at sa imperyong kanilang itinayo mula sa simula. Si Clara Ara naman ay unti-unting nagbukas ng kanyang kwento tungkol kay Leo sa mga pangarap niyang makapagtapos ng nursing na kailangang iniwan at sa tahimik na lakas ng kanyang mga magulang bago sila pumanaw. Nakikinig si Evelyn nang may malasakit na bihira nang maranasan ni Clara Ara. Nakita niya, hindi lang bilang empleyado kundi bilang tao si Clara Ara. Ang pinakaagad at malalim na pagbabago ay para kay Leo dahil sa premium health insurance na ibinigay ni Evelyn. Nakakuha si Clara Ara ng appointment para kay Leo kay Dr. Annabel Reed, ang pinakamahusay na pediatric immunologist sa bansa. Kinumpirma ni Dr. Reed na ang experimental treatment ang pinakamagandang option para sa kanya at dahil sakop ito ng insurance kahit napakamahal, nakaschedule na siyang magsimula sa susunod na buwan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clara Ara ang bigat ng takot para sa buhay ng kanyang kapatid na unti-unting bumababa, na itaas. Pero ang bagong mundong ito ay hindi ligtas sa mga anino at ang pinakamalaking anino ay si Marcus Beaumont, ang nag-iisang apo ni Evelyn. Nakilala ni Clara Ara si Marcus mga isang buwan matapos siyang magsimula sa bagong trabaho. Bigla siyang pumasok sa penthouse na walang paalam, nakasuot ng designer na suit na mukhang mas mahal pa kaysa sa lumang kotse niya. Palaging may ngiting mayabang sa magandang mukha niya. Late 20s siya, may kumpiyansang parang hindi pa siya nasabihan ng hindi sa buong buhay niya. Hindi niya pinansin si Clara Ara, diretso siyang mabilis na hipo sa pisngi ni Evelyn. Lola, sana ayos ka lang. Kailangan kitang kausapin tungkol sa pondo para sa bagong tech na negosyo ko. Hindi sapat yung pera na binigay mo. Marcus, sabi ni Evelyn, malamig ang boses. Napag-usapan na natin to. Sabi ng board at ako, kulang pa yung business plan mo. Hindi muna kami mag-i-invest pa. Nagkibit balikat si Marcus pero bahagyang napilitan ang ngiti. Revolusyonaryo tong app na ito, Lola. Hindi mo lang talaga maintindihan ang market. Tumingin siya kay Clara Ara na nakatayo doon. Tahimik na nakaupo sa tabi ng mesa. Tiningnan niya siya mula ulo hanggang paa na halatang may pagkasuklam. At sino naman ito? Ang bagong katulong. Ito si Clara Ara Evans, ang personal kong assistant. Sinabi ni Alin na walang palalampasin. Clara Ara, ito ang apo ko, si Marcus. Assistant, pangit na binigkas ni Marcus ang salita. Oo nga. Narinig ko, kumuha ka raw ng waitress sa isang murang kainan, isang totoong nangangailangan. Pinakita ni Marcus kay Clara Ara ang isang pang-iinsultong ngiti. Huwag kang masyadong komportable, mahal. Bawat taon may bagong pet project si Lola. Bihira silang tumagal. Sa huli, naramdaman ni Clara Ara ang biglang init ng galit. Pero pinigilan niya ang sarili na magsalita at hinarap niya siya ng may tahimik na dignidad na lalo lamang siyang ikinainis. Mula noon, naging palagian at nakakasira si Marcus. Hindi niya tiningnan si Clara Ara bilang simpleng taong may mababang estado lang, kundi bilang direktang banta. Sa isip niya, bawat dolyar na ginastos ni Evelyn para sa sahod ni Clara Ara, sa kanyang apartment o sa medikal na pangangalaga ni Leo ay perang ninakaw sa kanyang mana. Tiwala siyang bihasang manghuhut-hut ng pera, isang tusong manlilinlang na sa somehow, niloko niya ang tumatandang lola niya. Sa simula,
banayad pa lang ang mga paninira niya. Nagkakape siya na aksidenteng natapon sa mga mahahalagang dokumentong inihanda ni Clara Ara. Binabago niya ang mga oras ng meeting sa kalendaryo ni Evelyn, kaya napapakita si Clara Ara na parang walang kwenta. Nagsasabi siya ng mga pang-aalipusta sa harap ng ibang staff, tinatawag siyang waitress o project ni Lola. Pinilit ni Clara Ara na huwag na lang pansinin lahat ng iyon at nag-focus sa trabaho at sa progreso ni Leo. Sumikat siya sa ilalim ng pagtuturo ni Evelyn at lalo pang lumakas ang kanyang kumpiyansa at mga kakayahang hindi niya alam na taglay niya. Natutunan niyang pangunahan ang isang silid gamit ang tahimik na tanong kung paano suriin ang isang ulat pinansyal at kung paano ipagtanggol ang kanyang paninindigan. Dumating ang pagbabago sa isang planning meeting para sa taunang Beaumont Foundation Gala, ang pinakamatanghalang philanthropic event ng lungsod. Si Clara Ara, na inatasang pangasiwaan ng Badiet, ay nakahanap ng paraan para makatipid ng halos $100,000 sa pamamagitan ng muling pag-aayos ng kasunduan sa isang catering vendor, perang pwedeng ilaan sa bagong wing ng ospital para sa mga bata. Inilahad niya. Malinaw at diretso ang pagpapaliwanag niya ng mga natuklasan. Namangha ang mga miyembro ng board. Si Marcus, nakasali sa board dahil sa pangalan niya at hindi sa kakayahan, halatang galit na galit. Pagkatapos ng meeting, nilapitan niya siya sa hallway. Akala mo ba ang talino mo, ha? Maliit na waitress? Bungad niya, mababa ang tinig na parang banta. Akala mo ba makakapunta ka dito dala ang mga spreadsheet mo at ang malungkot mong kwento, tapos mapapahanga mo lahat? Pero alam ko kung sino ka. Parasito ka na kumakapit sa lola ko. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Marcus. Clara ang sagot niya. Sabi niya, matatag ang boses kahit mabilis ang tibok ng puso niya. Trabaho mo lang kumuha ng tsaa, sagot niya, lumapit pa. Wala kang kwenta at patutunayan ko yan. Baka tumatanda na at naging sentimental ang lola ko, pero makikita ng mundo kung sino ka talaga. Hindi ka bagay dito at ako ang magtutulak sa'yo pabalik sa imbornal kung saan ka galing. Ang mga mata niya ay puno ng galit na nagpapakilabot sa kanya. Doon niya naintindihan na hindi lang ito simpleng usapin. Selos o pagiging mayabang. Isang pahayag ng digmaan iyon. Hindi titigil si Marcus hanggang sa mapahamak siya at hindi siya magdadalawang isip na saktan pati ang kanyang lola para magawa iyon. Ang perpektong mundong natagpuan niya ay mas marupok kaysa sa akala niya at may paparating na bagyo. Ang pahayag ng digmaan ni Marcus ay hindi basta-basta banta lang. Nagsimula siyang maghasik ng mga sabotahe na sobrang komplikado at tuso, kaya pakiramdam ni Clara Ara ay palaging naglalakad siya sa talim ng kutsilyo. Lumampas na siya sa maliliit na inis at pumasok na sa larangan ng maingat na pagpaplano. Pagkasira na sadyang ginawa para sirain ang reputasyon niya at putulin ang tiwalang ipinagkaloob ni Evelyn sa kanya. Ang unang malaking atake niya ay dumaan sa Beaumont Foundation. Si Clara Ara ang nag-aasikaso ng aplikasyon para sa grant ng isang lokal na after-school program sa isang mahirap na komunidad. Ilang linggo na siyang nakikipagtrabaho sa program director, isang masigasig na babae na si Maria, para pagandahin ang proposal. Ang grant ay para sa maliit na halaga, pero napakalaking bagay ito para sa mga batang pinaglilingkuran ng programa dahil nagbibigay ito ng mainit na pagkain at tutoring. Buong puso si Clara Ara sa pagtutok dito. Nakita niya ang refleksyon ng sariling pinagdaan ng hirap sa kanilang misyon. Noong araw na dapat aprubahan ng committee ng foundation ng grant, bigla na lang dumating si Marcus na bihirang dumalo sa ganitong mga meeting. Habang tinatalakay ang proposal, bigla siyang sumingit na may kasamang pamilyar na pag-aalala. Mukhang may kailangang ipunto, sabi niya habang hawak ang isang file. Medyo nag-imbestiga ako tungkol sa Safe Harbor Youth Center. Mukhang may history sila ng kalokohan sa pera. Sa totoo lang, sabi niya habang hinihila ang isang dokumento, mukhang naimbestigahan ang dati nilang direktor dahil sa pangungotong 2 taon na ang nakalipas.
Biglang nanahimik ang kwarto. Nagulat ang mga miyembro ng komite. Naramdaman ni Clara Ara ang lamig sa katawan niya. Wala siyang alam tungkol dito. Dagdag pa ni Marcus na kumikislap ang mga mata habang tumitingin kay Clara Ara. Mukhang hindi napansin ng internal vetting process na pinamumunuan ni Miss Evans ang mahalagang detalye na ito. Nakakapagtaka kung gaano ba kaayos ang ginagawa nilang trabaho at kung may personal na damdamin na nakakaapekto. Profesional na paghuhusga. Agad na ipinagpaliban ang pag-apruba ng grant habang isinasagawa ang masusing investigasyon. Nahiya si Clara Ara. Kalaunan, desperadong tumawag siya kay Maria na umiiyak. Ang direktor na pinag-uusapan ay tinanggalan na ng trabaho ilang taon na ang nakalipas. Lahat ng kaso laban sa kanya ay isinara na, at mula noon ay nasa bagong masusing pamamahala ang sentro. Pinagkunwari ni Marcus ang isang luma at tapos ng isyu para gawing isang kasalukuyang iskandalo. Sadyang itinatago niya ang impormasyon hanggang sa pulong para mas malaki ang pinsalang maidudulot sa sentro at kay Clara Ara. Kredibilidad. Pero hindi madaling lokohin si Evelyn. Tamad talaga si Marcus. Sabi niya kay Clara Ara nung gabing yon, ang tanging beses na naghuhukay siya ay kapag may gustong itapon o itago. Hanapin mo ang buong kwento, Clara Ara. Ipaalam mo sa komite ang katotohanan. Huwag mo siyang hayaan na manalo. Dahil sa paniniwala ni Evelyn, nagtrabaho si Clara Ara buong gabi. Tinipon ang mga ulat ng pulis, mga liham ng rekomendasyon para sa bagong direktor, at ang walang kapintasang financial records ng sentro sa nakalipas na 2 taon. Inilatag niya ang kompletong file sa kinabukasan sa committee. Naaprubahan ang grant, pero nanatili ang duda dahil sa paratang ni Marcus. May ilang miyembro ng board na may halong pagdududa sa kanya. Kasabay nito, hinarap ni Clara Ara ang bagong problema sa bahay. Nagsimula na si Leo sa kanyang experimental treatment pero hindi siya kasing ganda ng reaksyon na inaasahan ni Dr. Reed. Palagi siyang pagod, paminsan-minsan bumabalik ang lagnat niya at nawalan siya ng gana kumain. Ang masiglang batang dati ay sobrang excited sa kanilang bagong buhay. Ngayon ay tahimik at laging nakatago sa sarili. Hindi naman nakakabigla ang mga pagsubok, sabi ni Dr. Reed kay Clara Ara habang tense ang kanilang pag-uusap sa ospital. Lumalaban ang katawan niya. Baka kailangan na nating isaalang-alang ang mas agresibo at mas malalim na treatment kung hindi siya gagaling agad. Kailangan itong bone marrow transplant. Bumigat ang hangin sa sterile na kwarto ng pagsusuri. Transplant. Nakakatakot isipin dahil may kanya-kanyang panganib ito. Lalong tumindi ang bigat sa dibdib ni Clara Ara. Ang pag-aalala niya kay Leo laging nandun parang sakit na hindi mawala. Profesional na tindig. Pakiramdam niya ay parang nakikipaglaban siya sa dalawang harap, isa sa makinang na mga boardroom ng Beaumont Tower at isa pa sa tahimik at malinis na mga pasilyo ng ospital ng mga bata. Si Marcus, na laging naghahanap ng pagkakataon, parang may ika-6 na sentido sa kanyang kahinaan. Ang susunod niyang atake ay mas personal at malupit. May maliit na pribadong koleksyon si Evelyn ng mga alahas na nakaimbak sa isang safe sa kanyang penthouse office. Karamihan dito ay pag-aari ng kanyang ina at lola, mga piraso na may matinding sentimental na halaga. Ang kanyang pinakamatatangi. Ang item ay isang broocha na may sapphire at diamante na regalo ng asawa niyang si Arthur noong unang anibersaryo nila. Hindi niya ito madalas suotin, pero madalas niya itong kinukuha at hinahawakan habang ikinukwento kay Clara Ara ang mga kwento nila noong mga unang taon nilang magkasama. Isang hapon, habang nasa mahabang meeting si Evelyn, nagtatrabaho si Clara Ara sa opisina. Pumasok si Marcus na nagsasabing naghahanap siya ng nawalang fountain pen. Tumagal siya ng hindi karaniwan, nagkukwentuhan ng konti na halatang peke lang. Naabala si Clara Ara ng isang tawag mula sa ang nurse ni Leo, kalahating nakikinig lang. Lumabas siya pagkatapos ng ilang minuto at hindi iyon pinansin ni Evelyn. Makalipas ang 2 araw,
pumunta si Evelyn sa ligtas. Clara, nakita mo ba yung brooch ni Arthur? Tawag niya na halatang naguguluhan. Sigurado akong ibinalik ko sa case niya. Hinanap nila sa opisina, tapos sa buong penthouse. Nawawala ito. Agad tinawag si Julian Croft, pati na ang head ng security. Nireview ang surveillance ng building. Ang footage, ipinakita lang yung mga authorized na tao. Yung mga taong pumapasok sa penthouse, sina Evelyn, Julian, yung mga tagalinis na lagi namang minomonitor, at si Clara Ara. Tapos nung hapon na yon, nandun din si Marcus. Nang tanungin, nagpapakita si Marcus ng sobrang gulat at concern. Nawala yung brooch ni Arthur. Grabe yan. Tapos, medyo pilit na nag-aatubili. Sabi niya, ayokong mag-akusa, pero nakita ko si Clara Ara malapit sa safe nung isang araw. Mukhang kinakabahan siya. At totoo lang, Lola, kailangan mong aminin na medyo kakaiba yan. Ikaw. Kunwari kunin mo itong babaeng walang-wala sa kalsada, tapos balutin mo siya ng pera at oportunidad. Kapag desperado, nakakagawa ang tao ng mga tanga-tangang bagay. Malinaw at lason ang ibig sabihin. Si Clara Ara, ang mahirap na waitress, yung inaawa ang kaso na may kapatid na may sakit at nagkakapal na mga bayarin sa ospital, siya ang halatang suspek. May access siya, oportunidad. At sa baluktot na kwento ni Marcus, siya rin ang may motibo. Nakapwesto si Clara Ara sa marangyang opisina. Ramdam ang pagtutok ng security chief sa kanya. Ang paarte ni Marcus na awa ay tila punyal sa kanyang likuran. Tumingin siya. At si Evelyn, ang puso niya'y durog. Hindi niya nakita ang paratang sa mga mata ng matanda, kundi isang malalim at matinding kalungkutan. Hindi ko kinuha yan, Evelyn. Bulong ni Clara Ara, nanginginig ang boses. Kailangan mo akong paniwalaan. Naniniwala ako, mahal, malambing na sabi ni Evelyn. Pero pagod ang tinig niya. Ang pagnanakaw ng brooch, isang pisikal na alaala ng kanyang minamahal na asawa, ay labis na nakaapekto sa kanya. Alam ni Clara Ara na si Marcus ang may plano nito. Malamang na nakuha niya ang brooch habang nasa telepono siya, pero wala siyang ebidensya. Salita niya lang ito. Salita ng dating waitress laban sa salita ng Beaumont. Pakiramdam niya ay unti-unting bumabalot ang bitag sa kanya. Bawat hibla ay may lason, at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa makinang na bagong mundong ito, naramdaman niyang talagang nag-iisa siya. Ang pagkawala ng brooch ay nagdulot ng anino sa penthouse, habang sa publiko ay ipinapakita ni Evelyn ang kanyang tiwala kay Clara Ara. Ang insidente ay nagdulot ng bitak sa perpektong tiwalang kanilang binuo. Patuloy pa rin ang investigasyon ng seguridad, isang palaging hindi sinasabi ngunit malinaw na paratang. Yung mga staff na dati ipalakaibigan, ngayon ay nagbibigay na lang ng magalang pero malamig na mga ngiti. Pakiramdam ni Clara Ara, parang multo siya sa sariling buhay niya habang sinusundan siya ng mga bulong sa kahabaan ng marmol na pasilyo. Si Marcus, na pinalakas ng kanyang tagumpay, alam niyang oras na para ilabas ang kanyang huling baraha. Hindi na lang niya layunin na paalisin si Clara Ara. Gusto niyang kontrolin ang buong Beaumont Empire. Nakita niya ang matatag na suporta ng kanyang lola kay Clara Ara, hindi bilang katapatan, kundi bilang senyales ng unti-unting pagkabaliw. Sinimulan na niyang ihanda ang mga hakbang para sa ang sukdulang pagtataksil. Sinimulan niya sa pagtatanim ng mga pagdududa sa mga pangunahing miyembro ng board ng Beaumont Industries at mga kaanak sa pamilya. Nag-aayos siya ng mga lunch na puno ng alalahanin at mga tawag sa telepono. Nag-aalala ako tungkol kay Lola, sabi niya habang humihinga ng malalim at hinahalo ang kanyang espresso. Hindi na tulad dati ang kanyang pag-iisip. Yung bagong assistant niya, yung waitress, parang may kakaibang dating sa kanya. Gumagawa si Evelyn ng mga padalos-dalos na desisyon, nililipat-lipat ang mga pondo ng foundation base lang sa kagustuhan ng babae. Unti-unti siyang inaalis sa piling ng iba. Klasikong labis na impluwensya. Kinolekta niya lahat ng ebidensyang pwedeng iikot sa kwento niya. Pagbisita ni Evelyn sa diner, patunay ng kanyang paglalakad-lakad at pabago-bagong ugali.
pagtanggal sa matagal ng manager dahil sa $5 na alitan. Palatandaan ng sobrang galit ng matanda, pagbibigay ng mataas na sahod na trabaho at apartment sa isang estranghero, patunay ng kanyang pagiging madaling manipulahin. Ang nawawalang brooch, ang pinakaimportanteng ebidensya ng argumento niya. Patunay na ang pinagkakatiwalaan ng kanyang lola ay isang karaniwang magnanakaw, at si Evelyn ay masyadong bulag para makita ito, para makita siya. Samantala, lumala ng husto ang kalagayan ni Leo. Tinanggihan ng katawan niya ang gamot na binigay, at sinabi ni Dr. Reed kay Clara Ara na hindi na sila pwedeng maghintay pa. Ang bone marrow transplant na lang ang tanging pag-asa niya. Agad silang nagsimulang maghanap ng donor. Partial match si Clara Ara, pero hindi ideal. Grabe ang naging epekto ng balita sa kanya, lalo pang lumayo ang atensyon niya sa gulo sa Beaumont Tower. Ginugol niya lahat ng libreng oras niya sa ospital, binabasa kay Leo, habang ang puso niya ay punong-puno ng takot na hindi masukat. Ang kanyang mga profesional na pangamba. Ito ang sandaling matagal nang hinihintay ni Marcus. Nag-ayos siya ng isang emergency meeting ng Board of Directors ng Beaumont Industries at mga pangunahing tagapangasiwa ng pamilya. Sa tulong ng kanyang mga abogado, nagsampa rin siya ng petisyon sa probate court para sa pansamantalang conservatorship kay Evelyn Beaumont at sa kanyang ari-arian dahil sa nabawasang mental na kapasidad. Ginawa ang pagpupulong sa pangunahing boardroom sa ika-15 na palapag, isang malawak na lugar na may mesa na gawa sa makintab na mahogany na parang ang haba ay 1 milya. Naupo si Evelyn sa ulo ng mesa, isang larawan ng malamig na katahimikan, pero kitang-kita ni Clara Ara ang malalim na sakit sa mga mata niya. Nasa tabi niya si Julian Croft. Nakatayo si Clara Ara sa likod nila, pakiramdam niya maliit at exposed siya. Nasa kabilang dulo naman si Marcus, may 2 abogado na kasama. Ipinakita niya ang kaso niya na may kumpiyansang parang veteranong performer. Ikinuwento niya ang larawan ng isang minamahal na ina na malungkot na tinatablan ng katandaan, na inaabuso ng isang tusong at oportunistikong batang babae. Ipinakita niya ang mga doktor na ulat, mga balibaluktot na kwento, at ang petisyon sa korte. Hindi ito isang hostile takeover, sabi ni Marcus. Halatang pilit ang pagkumbinse sa boses niya. Isang gawa ng pagmamahal ito, isang intervention. Kailangan nating protektahan ang lola ko mula sa sarili niya at sa mga gustong pagsamantalahan ang kabaitan niya. Handa akong pumasok bilang konservator para gabayan ang kumpanyang ito at pangalagaan ang legacy ng pamilya namin hanggang gumaling siya. Mabigat ang tensyon sa kwarto. May mga board members na parang kumbinsido na sa mga bulong ni Marcus. May iba naman na nakatingin kay Evelyn nang may awa. Tapos ka na ba? Marcus? Tanong ni Evelyn. Mahina ang boses pero ramdam ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Oo, sagot niya habang tumango ng may kumpiyansa. Mabuti, tugon niya. Tumingin siya sa kabilang dulo ng mesa, hindi sa kanyang apo, kundi diretso kay Clara Ara. Clara Ara, inaakusahan ka ng pagnanakaw, panlilinlang, at pagiging pasaway. May gusto ka bang sabihin para ipagtanggol ang sarili mo? Tumibok ng mabilis ang puso ni Clara Ara. Nakatuon ang lahat ng mata sa kanya. Naguguluhan siya, natatakot sa trabaho, sa reputasyon, pero higit sa lahat, sa kalagayan ni Leo na nakahiga sa nasa ospital na nga siya, malayo pa sa kama. Huminga siya ng malalim at sa sandaling iyon, lahat ng mga tinuro ni Evelyn tungkol sa lakas, sa mga detalye, at sa pag-unawa kung ano talaga ang gusto ng tao ay nagsanib. Hindi na siya yung takot na waitress. Oo, Mrs. Beaumont, meron, sabi niya, malinaw at matatag ang boses. Lumapit siya at inilagay ang maliit, simpleng USB drive sa makintab na mesa. Tama si Marcus sa isang bagay. Nagsimula siyang tumingin sa mga nagulat na mukha ng mga miyembro ng board. Sabi niya desperado daw ako, at oo nga, ganun nga ako noon. Nang una kong makilala si Mrs. Beaumont, desperado ako na makahanap ng trabaho para may pambayad sa gamot ng kapatid ko. Pero ang pagiging desperado, hindi ibig sabihin magnanakaw ka na.
Minsan ginagawa ka nitong mas mapanuri. Tumango siya kay Julian na agad nagpasok ng drive sa laptop na nakakabit sa malalaking screen sa kwarto. Alam ko sinisikap akong bitaghin ni Marcus, paliwanag ni Clara Ara. Kaya nagsimula akong mag-obserba sa mga detalye, sa maliliit na bagay, tulad ng resibo ng mamahaling porn shop na nakita ko sa basurahan. Ang pag-aaral niya noong nakaraang linggo, napetsa ng araw pagkatapos na mawala ang brooch. Lumabas sa mga screen ang larawan ng resibo. Galing ito sa isang lihim na eksklusibong tindahan ng alahas na kilala sa paghawak ng mga mamahaling transaksyon na walang gaanong tanong. O ang audio file naman, dagdag niya, mula sa smart speaker sa penthouse office. Naalala ko na voice-activated ito, kaya sa kutob ko, inutusan ko itong kunin ang mga background audio logs noong hapon na nandyan si Marcus. Akala niya nag-iisa siya. Pinindot ni Julian ang isang key. Umalingaw-ngaw sa tahimik na silid ang boses ni Marcus. Mahinahon pero malinaw na bulong. Perfecto, nasa bulsa ko na. Hindi na niya ito makikita muli. Sisihin ng matandang hangal ang waitress at sa wakas, magkakaroon na ako ng kalakasan na kailangan ko. Puti na parang papel ang mukha ni Marcus. Nagsimulang magbulungan ng mabilis ang mga abogado niya. At sa wakas, sinabi ni Clara Ara, pababa ang tinig. May usapin pa tungkol sa conservatorship. Sinasabi ni Marcus na ginagawa niya ito dahil sa pagmamahal at pag-aalala para sa kalagayan ng lola niya. Tumingin siya diretso kay Marcus, ngayon ay naglalagablab ang mga mata niya ng malamig na apoy. Pero ako, nagtaka siya kung ano talaga ang gusto niya. Higit pa sa kumpanya, higit pa sa pera. At ang sagot ay kalayaan. Kalayaan mula sa anumang pangangasiwa. Tumango siya kay Julian muli. Isang sunod-sunod na bank statements at wire transfers ang lumabas sa screen, nagpapakita ng milyong-milyong dolyar na inililipat mula sa venture capital fund ni Marcus, yung pinunduhan ni Evelyn, papunta sa mga offshore accounts sa Cayman Islands. Hindi sinusubukan ni Marcus na protektahan ang pamana ng Beaumont. Ang sabi ni Clara Ara na may matibay na paninindigan sa boses. Sinusubukan niya. I-liquidate mo na. Sinasadyang ninakaw niya ang pera ng kumpanya para takpan ang malalaking utang niya sa sugal. Hindi tungkol sa pagprotekta sa lola niya ang pag-file ng conservatorship. Para tumakuha niya ang buong kontrol sa mga corporate at personal na account bago pa madiskubre ng mga auditor ang butas na ginawa niya. Biglang nagulo ang boardroom. Natigilan si Marcus na waring nagiba ang buong mundo niya sa loob ng ilang minuto lang. Tumingin siya kay Evelyn, mukha niya puno ng desperasyon at galit. Ikaw, ang pagbulong niya habang nanginginig ang kamay, at itinuturo niya siya. Ituro ni Marcus kay Clara Ara. Ang dumi mong daga. Sinira mo ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Evelyn Beaumont ng buong taas niya. Wala na ang sakit sa mga mata niya, pinalitan ng titig na matigas at walang awa na parang granite. Hindi Marcus, sabi niya, tinatagas ang kanyang boses sa gitna ng kaguluhan. Ikaw ang sumira ng lahat. Seguridad, utos niya. Palabasin niyo ang apo ko sa gusali. Julian, ipagpatuloy mo ang pagsampa ng buong kaso kriminal. Hindi na siya parte ng pamilyang ito o ng kumpanyang ito. Habang lumalapit ang mga guwardya, may bahagyang yumanig. Naramdaman ni Clara Ara ang matinding gulat. Panalo siya. Hinarap niya ang dragon at nagwagi. Pero bago pa man siya makaramdam ng ginhawa, biglang tumunog ang kanyang telepono nang may dalang matinding pangamba. Si Dr. Reed iyon. Sumagot siya, nanginginig ang kamay. Dr. Clara Ara, kailangan mong pumunta sa ospital. Ngayon din. Napasakit ang boses ni Dr. Reed. Nakahanap kami ng donor para kay Leo, perpektong tugma, pero nagkaroon ng komplikasyon sa mga bagong resulta ng kanyang pagsusuri. Palalala ang lagay niya, kailangan nating kumilos agad. Nawala ang tagumpay sa boardroom, pinalitan ng isang primal, nakakakilabot na takot na kumakalam sa tiyan. Nasalba niya ang kanyang reputasyon, pero malapit na niyang mawala ang buong mundo niya. Naglakad si Clara Ara sa mga sumunod na oras na parang nasa ulap ng takot. Ang tagumpay sa boardroom
ay parang abo sa kanyang bibig kumpara sa takot na kumakapit sa puso niya. Sa ospital, pinanood niya ng may luha habang iniakyat si Leo papuntang operasyon. Ang maliit niyang katawan ay parang napaka-fragile. Ang waiting room ang naging buong mundo niya. Bawat tik ng relo ay parang hampas sa kanyang katinuan. Nang sumikat ang araw, pumasok si Evelyn Beaumont. Nandiyan siya, tahimik na sandigan sa bagyong pinagdadaanan ni Clara Ara. Umupo siya sa tabi niya, hinawakan ng malamig niyang kamay. May kailangan kang malaman tungkol sa donor, Clara Ara, mahina niyang sabi. Ipinaliwanag ni Ain na nang malaman niya ang kakaibang kondisyon ni Leo, sinubukan niyang ipa-DNA test ang sarili niya. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanya at sa yumaong asawa niya na hindi nakapagkaanak, isang tahimik na lungkot na daladala niya ng matagal na panahon. Lumabas na ang pamilya namin noon sa isang maliit na lugar sa Europa, pareho ng pinanggalingan ng mga lolo't lola mo. Sabi ni Evelyn, halatang may halong emosyon ang boses niya. Isang pambihirang pangyayari ito, isang sa 1,000,000 pagkakataon, nabitin ng mga doktor. Nakatingin si Clara Ara sa kanya, hindi makuha ng isip niya ang ibig sabihin. Anong sinasabi mo? Ako ang donor, bulong ni Evelyn, may luha sa mga mata. Perfect match ako. Nasa isang kwarto ako sa kabila buong umaga, nagbibigay ng bone marrow para iligtas ang anak natin. Yumikid ang mundo, yung kabaitan sa diner, yung alok sa trabaho, yung pagtuturo, lahat yon ang nagdala sa amin dito. Hindi lang trabaho ang binigay ni Evelyn sa kanya. Binigyan niya ang kapatid niya ng buhay mismo. Ang kilos na yon ay sobrang lalim, sobrang bait, na hindi maipaliwanag ni Clara Ara. Habang unti-unting nauunawaan niya tong nakakabiglang katotohanan, biglang lumabas si Dr. Reed sa pintuan, pagod, pero may ngiting puno ng galing. Sabi niya, matagumpay ang operasyon, perfect ang transplant. Kakayanin niya to. Isang malakas na alon ng ginhawa ang dumaloy kay Clara Ara na halos ikabagsak ng kanyang mga tuhod. Umiyak siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Sobrang sakit nung bumagsak siya sa yakap ni Evelyn. Sa sandaling yon, hindi na sila boss at empleyado. Pamilya na sila, pinagtagpi-tagpi ng krisis at pinagbuklod ng pagmamahal. Ang nangyari pagkatapos ay isang bagong simula. Nakulong si Marcus dahil sa mga krimen niya, isang nilimot na kabanata sa buhay nila. Ang paggaling ni Leo ay isang himala. Bumalik siya bilang masigla at palakang batang lalaki na may tita Evelyn na laging sumusuporta sa kanya sa bawat laro ng soccer. Nakita ni Evil ang likas na lakas at talino ni Clara Ara, kaya sinuportahan niya ang pag-aaral nito at inihanda para sa kinabukasan. Pamumuno. Magkasama nilang inilunsad ang multi-billion dolyar na Leo Beaumont Children's Health Foundation na nakalaan para tulungan ang mga pamilyang tulad nila. Sa unang gala, nakatayo si Clara Ara sa podium bilang executive director nito, isang mahinahong babae na natagpuan ang kanyang layunin. Napagtanto niya na hindi lang siya iniligtas ni Evelyn mula sa kahirapan. Iniligtas din siya ni Evelyn mula sa isang buhay na walang pag-asa. At si Clara Ara naman, sa sariling paraan, ay iniligtas si Evelyn mula sa isang buhay na puno ng malungkot na karangyaan. Natagpuan nila sa isa't isa ang pinakamahalagang yaman, isang pamilya na hindi basta-basta gawa ng dugo. Dugo, kundi ng simpleng gawa ng kabutihan sa isang lumang kainan. Ang kwento ni Clara Ara ay matinding paalala na ang tunay nating halaga ay hindi nasusukat sa trabaho o pera sa bangko, kundi sa pagkataong ipinapakita natin kapag walang nakakakita. Isang simpleng gawa ng malasakit, isang 10 dolyar na ibinigay ng bukal sa puso ang nagpasimula ng isang paglalakbay na nagbago ng lahat. Pinapatunayan nito na ang integridad ang pinakamahalagang yaman na pwede nating taglayin at na ang tamang mga tao, yung mga taong pinahahalagahan, ang integridad na yan ay hahanapin ka. Paalala ito na, alam mo, sa likod ng bawat mukha ng estranghero ay may kwento na hindi natin kayang malaman. At ang isang sandali ng kabutihan ay pwedeng magdulot ng epekto
na hindi natin inaasahan. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito at naalala mo ang kapangyarihan ng malasakit sa mundong madalas pakiramdam ay malamig, paki-like naman ito. I-share mo rin sa isang tao na baka kailangan ng paalala na may mga mabubuting tao pa rin at mga kamangha-manghang posibilidad. At higit sa lahat, mag-subscribe ka sa channel namin at i-on ang notifications para huwag palampasin ang kahit anong kwento na nagpapatunay na ang pinakamagandang parte ng pagkatao ay laging sulit ipaglaban. Salamat sa pakikinig.